Nakakalungkot to ang nangyayari ngayon. Nakakalungkot na dapat nagkakaisa tayo dahil sa pagkakaiba ng opinyon. Karapatan natin ang magsalita. Pero kasama ng karapatan na yan, responsibilidad. Responsibilidad na siguraduhin na ang sinasabi natin ay tama at higit sa lahat ay makatao at para sa tao. Nakakadismaya akong makita na ang iba naming mga kasamahan sa industriya na piniling magsalita ay iniinsulto. Ano bang masama? Sa lahat ng mga pumupuna sa mga nagsasalita, alam ko na magkakaiba tayo ng opinyon. Alam ko na kung ano man ang halaga sa amin, eh maaaring hindi yun ang halaga nito sa inyo. Pero sana huwag tayong makalimot. Huwag mo tayong makalimot na respeto sa pinagdadaanan ng iba. Bago ako maging artista, tao at Pilipino muna ako. Kaya sana huwag niyong ipagkait sa amin ang karapatan namin na magpahayag ng saloobin. Sa mga kasamahan ko sa industriya, sa mga kapwa ko artista, sa mga sumusuporta, nais ko lang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat po. Yun lang. Higit sa lahat, sa mga kapwa ko Pilipino, huwag mo nating talikuran ang pagiging makatao. Buksan mo natin ang mga puso natin para sa pinagdadaanan ng iba. Buksan natin ang mga mata natin para sa katotohanan. Mas mainam pa ang maging bulag kesa sa nagbubulag-bulagan. Daniel Padilla po. Tao, Pilipino. Magandang gabi po. Alam ko po marami sa inyo may alam na matagal ko po piniling manahimik. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo, natakot po ako. Pero ngayon, dito po ako kasi pakiramdam ko pakiramdam ko kahit wala man kasiguraduhan na marinig to, at least may ginawa ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba. Kaya andito po ako, pinipili kong magsalita kasi nagpatong-patong na yung mga dahilan. Maaring marami sa inyo iniisip po na maginhawa yung buhay namin kumpara sa iba. Opo, pero hindi po doon nagtatapos yun eh. Mas may responsibilidad po kami na tumulong sa iba. Hindi po ibig sabihin nun, hindi kami apektado sa nangyayari kasi hindi namin kayang makita yung mga tao na nahihirapan, na umiiyak, na hindi alam kung ano na mangyayari sa kanila. Kaya nandito po kami kasi responsibilidad namin makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan. Kasi kung di kami magsalita, sinong magsasalita para sa kanila? Meron po akong isang linya dun sa movie na nagawa ko nung huli. Ang sinabi dun, ang choice para lang sa may pera.
Nung isang buwan po akong namunghay kasama yung mga OFW sa Hong Kong, dun ko po napatunayan at dun ko lalong nakita kung gaano kahirap ang buhay. Kaya nakakalungkot man isipin, totoo yung sinabi nila na ang choice hindi para sa lahat. Hindi lahat kasing swerte natin, nakakalungkot yun. Kaya nananawagan po ako sa mga kinaukulan na sana bigyan natin ng atensyon yung mas kailangan, yung pong mas makakabuti para sa nakakarami. Tayo mga Pilipino, sana matuto tayong manindigan sa kung anong tama. Sana magamit natin yung boses natin para mapahayag ng responsable kung ano yung mga saloobin natin. At sa mga kabataan, sana huwag kayong matakot. Kasi kagaya nyo din ako, natakot ako. Samahan niyo po kami magdasal na sana maging okay na lahat. Sana matapos na lahat to at sana maayos lahat sa tamang proseso at mapag-usapan ng maayos. Ayun lang po. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Catherine Bernardo, isang artista, isang Pilipino,